Alright, so pag may lagnat daw sila, lalong-lalo na kung may viral illnesses sila, so nakita po nila na bagamat maganda ang aspirin at that time, nakita nila it's very good for pain and fever, hindi nababanggit sa mga pasyente na meron palang kaakibat ito na komplikasyon. At ang isang komplikasyon yon sa bata, nakakatakot. Yan yung Reye syndrome. Yes, ginawang Because of syndrome aspirin. dahil sa aspirin. Oo. Ang nilalaman kasi noon ay ASA or acetyl salicylic acid. Nung una, rush lang. Akala nila part nung pagkakaroon ng mga measles. Nagkakaroon ng rash sa paa, sa kamay, later on maglalagnat, tapos makikita po ninyo walang humpay na pagsusuka ng bata. Doon lang sa pagsusuka, pwede nang ma-dehydrate yung bata eh. Tapos, nakikita nila kapag na-dehydrate yung bata, pwedeng magkaroon ng kumbulsyon. And of course, ang kumbulsyon ay pwedeng mauwi po sa coma at pagkamatay ng bata. At saka, ang kakaiba dito sa Reye syndrome, multi-organ na dysfunction ang mangyayari, ano? Oo, masisira talaga. Pati yung brain mo. Oo. Oo. Hindi naman may lahat tamaan, umiinom oo. ng aspirin, no? Pero Oo. yung FDA, nag-warning na Oo. kung maaari ang bata, bago po ninyo bigyan ng aspirin, itanong muna sa doktor. At yung doktor naman, sinasabihan ng mga taga-FDA na kung maaari, palitan mo na, wag ng aspirin ang ibigay mo. Lalong-lalo na kung may kaakibat na flu-like symptoms yung bata, tulad ng mga flu, virus, mga ganun. Kasi nga, napakalaki ng tsansa na magkaroon siya ng komplikasyon mula sa acetyl salicylic acid. So,